Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ng Article 1237. This article na to, dinidiscuss ang tungkol sa subrogation of rights to a third person. Ano nga bang ibig sabihin ng subrogation at paano nagkakaroon at kailan nagkakaroon ng subrogation of rights? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Yan, sige, basahin muna natin. Article 1237. Whoever pays on behalf of the debtor without the knowledge or against the will of the latter cannot compel the creditor to subrogate him in his rights, such as those arising from mortgage, guarantee, or penalty. So this article na to, continuation siya nung Article 1236 pero parang nagkaroon na tayo ng discussion tungkol dito no, na pinahapyawan natin kasi connected nga siya. Pero anong pinag-uusapan dito? Dahil continuation nga ito, tungkol pa rin ito dun sa payment na ginawa ng isang third person kay creditor. Sabi kasi dito, kung sino man ang nagbayad para kay debtor na wala siyang alam or ayaw ni debtor, hindi pwedeng pilitin si creditor na i-transfer or i-subrogate yung rights niya dun sa third person. So, ang tanong natin, what if third person pays for debtor without the latter's knowledge? Pag latter ay si ano yun, yung huling person na or party na tinukoy mo, in this case si debtor, without the latter's knowledge or against his will. Yan. Paano kung nagbayad itong sa third person na walang malay si debtor or ayaw ni debtor? Ano magiging effect? So, basically, no subrogation of rights from creditor. Yan. Ano ba ibig sabihin ng subrogation? Ang subrogation is basically transfer. Transfer ng ano? Transfer ng right of credit. Okay? So, pag subrogation, transfer siya to the person ng rights of credit na pwedeng makapaningil. Pero hindi lang yung basta yung paniningil. Yung iba pang mga rights na connected dun sa obligation kagaya ng mortgage, guarantee, or penalty. So, si subrogation transfers to the person subrogated, in this case third person, yung credit with all the rights thereto or pertaining or either against dun sa debtor or against other third person. So, transfer of credit with all the right pertaining thereto. Okay? So, sa madaling sabi, ipinapasa ngayon yung karapatan bilang creditor. So, siya na magiging bago. Pero, dahil nga walang knowledge or against the will, walang subrogation na mangyayari. Example, let's say si D, may utang kay C. Let's say 1 million. Yan. Tapos, may security binigay pa. Security. So, ano yung security? Pwedeng lupa, land. So, ito yung isang mortgage. Okay? May security and ano, kinolateral. So, mortgage. Ngayon, ano magiging effect? Kung salimbawa si third person nagbayad, kung sumali ngayon sa usapan itong si third person, let's say si T, bigla siyang nakisali. Okay? Nagbayad siya ng 1 million. Okay? Walang walang subrogation of rights. So no subrogation. Okay? Ano bang effect niyan? Kung sakali kasing ano, kung nagbayad si T kay C, hindi pwedeng isipin ni T na siya na ang bagong kreditor. Tapos pag hindi nakabayad si debtor, makukuha niya yung lupa. Walang gano'n. So, pag hindi nakabayad si debtor, okay, walang mortgage na mangyayari. Walang foreclosure dahil hindi nga na-transfer yung rights ni C kay T. Okay? Yan.
Pero makaka-recover si third person kay debtor, insofar as beneficial lang sa kanya, pero hindi siya maso-subrogation ng rights. Yun yung magiging itsura niyan or magiging effect. Hindi puwedeng i-assume ni third person na dahil siya nagbayad kay creditor, sa kanya mapupunta yung lupa 'pag hindi nakabayad, okey? Unang-una, hindi naman kasi siya kasali, okey? O kaya naman halimbawa, another example, si D may utang kay C, let's say 20,000, tapos guarantor si G. 'Pag hindi nakabayad si debtor, si G ang magbabayad para sa kanya. So, kasali siya, okey? May stipulation, may interest siya dun, okey? So, therefore, pasok siya dun sa ating criteria na may knowledge, okey? Si debtor kasi nga kasali siya sa usapan. Tapos biglang pumasok sa litrato itong si T, third person nga. Ngayon, siya ang nagbayad ng utang ni debtor. Puwede bang makasingil si third person kay G, okey? Kung sakaling hindi nagbayad si debtor? Ang sagot natin, hindi. Hindi puwedeng pilitin si guarantor or si G na magbayad para kay debtor kay third person kasi unang-una wala namang subrogation of rights. So, walang subrogation of rights. So, therefore, hindi na ngayon puwedeng maningil si third person kay guarantor dahil yun nga, hindi siya ituturing na creditor dahil ang usapan lang ay si C. Okey? Kaya yun, nakalagay dito, ah, whoever pays on behalf of the debtor cannot compel the creditor to subrogate him in his rights, such as those arising from mortgage, guarantee, or penalty. Kasi si creditor may karapatan siyang maningil kay guarantor. Si creditor may karapatan siyang i-foreclose yung land ni debtor kung sakaling hindi nakabayad. Kasi siya naman talaga ang may rights. Pero dahil walang subrogation, walang transfer ng rights na yon. Kaya hindi puwedeng i-foreclose ni third person yung land at hindi rin puwedeng maningil si third person kay guarantor dahil wala namang subrogation of rights. Pero kung may knowledge na o kaya naman hindi against the will, may consent, 'yan may subrogation na, okey? So, yun. Dito nagtatapos yung Article 1237. Madali lang naman siyang maintindihan. Tungkol siya sa senaryo kung saan may isang third person na nagbayad para kay debtor pero wala siyang knowledge or against the will ni debtor. Ano mangyayari? Ang effect lang niyan, walang subrogation of rights. So, pero makaka-recover si third person kay debtor but only insofar as the payment was beneficial to the latter, which is 1236 nga yung nagdi-discuss niyan. Okay. So, yun. I hope meron ako nadagdag na bagong learning na magagamit din sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Tapos, pa-like na din, pa-share at saka pa-subscribe, pa-share sa inyong mga klase, baka sakaling makatulong din sa kanila. Salamat. Ang laging sinasabi sa inyo, mag-aaral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!